City Pascual. This is spokesperson of your group. So magandang umaga sa inyo. Okay? Bakit naka-blue? Anong ibig sabihin ng blue? Yan ang uniforme nyo? Anong samahan to? Ilan ang miyembro? Dito kayo mabiyahe dito sa atin. So tayo ay nakikiisa sa inyo ang simbahan natin sa pamamagitan ng Caritas Manila. Ang Caritas Manila matagal na, kung kayo'y madalas dito, ito po'y matagal na rito. Ako po'y mahigit na 10 taon na rito, pero binata pa rin ako. Siyempre, pare, ano? So, maganda malapit na matapos ang ating simbahan sa Santo Niño. Diyan makita kayo simba? Yan, lapit na, no? Yan. Nasunog eh. At least nagagawa na ngayon. Tumarating ang mga krisis sa buhay natin, no? Ito, kaya meron tayong krisis ngayon, krisis ng langis. Pero anong tingin nyo sa krisis na yan? Gawa ng tao, gawa ng kalikasan? Tao lang bigo, ano man? Yung COVID, gawa ng tao, gawa ng kalikasan. Kalikasan, okay, nakita nyo, no? May gawa ng kalikasan. Yung COVID, yung 2020, sino ba na-COVID dito? Yung 2020. Ako, na-COVID ako. Kayo, hindi kayo na-COVID? Ba't di kayo na-COVID? Ako na-COVID. Na-COVID kasi nagbibigay kami ng mga ayuda sa mga iba't ibang lugar na squatters community. Pero hindi ako na-COVID dahil sa pagpunta ko ng squatters community. Na-COVID ako doon sa kwarto namin. Na aircon. Yung isang manager namin, may COVID na pala, pumasok pa. Doon kami nahawa. Usually COVID sa mga aircon, yan, mabuti wala tayong aircon, kaya hindi kayo na-COVID. Kasi sasakyan yung open eh, no? So ngayon, may krisis na naman tayo, no? Krisis na gawa ng tao, no? Dahil sa imperialistang Amerika, yan kay Trump, kaya delikado yan si Trump, no? Gustong maghari-harian sa buong mundo. Kaya pagdasal po natin ang kapayapaan ng mundo, pati ang Santo Papa inaaway niya, no? Ang gusto ng Santo Papa. Kailan niyo ba yung ating Santo Papa bago? Ano pangalan? Leon. Papa Leon, 14. Gusto niya kapayapaan, no? Kapayapaan sa mundo at hindi digmaan. Sapagkat sa digmaan, wala naman nagkatagumpay sa digmaan, lahat talo. Walang nananalo sa digmaan, lahat talo. No? Kaya kailangan mag-usap, magkasundo ng mapayapang paraan. Di ba? Pag meron tayo hindi pagkakasunduan, di mag-usap tayo ng mapayapa para tayo mag-ayos, hindi tayo mag-away. Tama ba yun? Pero ayon, inaaway nga ang Santo Papa. Kaya itong si Trump, ipagdasal natin na pagbago na yung utak niya. Kasi makapangyarihan ng Amerika at marami silang armas at delikadong mundo kapag meron tayong mga leader na nakaupo tulad ni Trump. At syempre, tayo naman, kasi tayo apektado. No? Layo-layo ng Amerika. Ang layo-layo ng gitnang silatan, pero apektado tayong lahat. Kasi nga dahil sa langis. No? Sapagkat tayo ay nag-i-import na langis. Wala tayong langis sa Pilipinas. Meron tayong kaunti, natural gas, pero wala tayong langis tulad ng sa gitnang silangan. Kaya tayo po'y apektado. At alam natin, pag nagtaas ang langis, lahat ay tumataas. Lalo-lalo na ang mga pagkain natin. Ano? Ang pamasahe pa tumaas, hindi pa. Kaya nga kayo na-epektuhan. Kayo mga apektuhan kasi hindi nagtataas ng presyo ng pamasahe, pero tumaas ang presyo ng gasolina. Bagaman kayo bumababa na ng konti, pero mataas pa rin. No? Lampas na 100 pa rin. Ano? Kaya lahat tayo apektado. Ang lahat ng mga drivers, no? Pati una-una kayo, mga tricycle, pati yung mga taxi, at syempre hindi lang kayo, pati yung mga magsasaka, at saka mangingisda, dahil sa gumagamit din ng diesel. No? Sa bangka, gumagamit ng diesel. Sa mga, sa irrigation, gumagamit ng diesel. Kaya apektado tayo mga maliliit. No? Kaya yung kalokohan ng mga makapangyarihan, tayong lahat ay apektado. No? Kaya tayo po ay nangangailangan ng tulong at ayuda. Naalala ko nung COVID no? Marami sa inyo ay namamalimos pa sa kalsada, no? Kasi hindi nga tayo napalabas. Lockdown, no? Nung COVID. No? Ngayon naman, gawa ng tao, no? Kaya napagdasal po natin na matapos na ito, magkasundo na sila ng Iran at hindi na lumala pa ang sitwasyon. Kasi pwedeng lumala yan eh. Pwedeng lumala yan. Kaya ayaw natin lumala yan. Kasi tayo lahat ay apektado. Kaya daman-daman nyo ang epekto sa ating kabuhayan. No? Kaya ang simbahan po, alam niyo naman, ay kakampi natin. Walang pinapanigan ng simbahan, maliban lang sa mga mahihirap. No? Sapagkat ang ating Panginoong Jesucristo siya po ay kumampi sa mahihirap. Sabi nga niya sa Mateo 25 sa Biblia,
Sabi ni Kristo, ano man ang gawin sa pinakamaliliit, ay ginagawa niyo sa akin. Kaya yung pong ang ating Panginoon, siya po ay nakiisa, kakampi ng mga mahihirap ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya ang Caritas Manila, ito po ang NGO ng ating simbahan na direktang tumutulong sa mga mahihirap. No? For the last ilang taon ba tayo? 73 years. 73 years na po. Yan. Hindi pa tayo sinisilang. Andiyan na ang Caritas Manila dito sa May Caritas Manila. Wala pa sa Pandakan dati. Pero 73 years na ang Caritas Manila. Malapit na kayo 75 years yung ating Diamond 2028. No? Kaya handa tayong tumulong. Ulang-ula, meron tayong scholarship, mahalaga. Tayo po ay nagpapaaral sa kolehiyo, tsaka Poctec. Pwede rin tayo magpaaral sa mga anak nyo kung nangailangan ng tulong, hindi nyo mapagpatapos. Mahalaga yung edukasyon, tandaan yan. Hindi tayo aangat sa buhay pag wala tayo masyadong natapos, lalo na sa Pilipinas. Kaya kung meron kayong mga gusto mag-aral ng kolehiyo o Poctec, makakatulong ng Caritas dyan. Meron tayong 5,000 na pinag-aaral ng kolehiyo sa buong Pilipinas. Pati Muslim, pinag-aaral na natin. Assalamualaikum. Pati mga katutubo, pinag-aaral na natin. Sapagkat para malabanan ng kahirapan, kailangan tayo mag-aral. No? Paglabanan natin ang kawalan ng oportunidad. Kaya mahalaga yung edukasyon. Diba? Sa mga anak nyo, lalo-lalo na, baka gustong mag-aral ng kaya Poctec. Diba? Kaya na meron din tayong programa sa disaster. Ito nga, yung Damayan, ito nga, pag may mga bagyo, sunog, siyempre, number 1, sunog, madami sunog. Maraming mga hindi lang nasusunog, sinusunog. No? Nandun niya sa tundo. No? Hindi nasusunog yan, sinusunog yan. No? Yan, diba? No? Diba, narinig nyo na yan, no? Yung iba, hindi nasusunog sinusunog. No? Diba? Yun, tinutulungan ng Caritas yun, tinutulungan din natin yun, no? Makabalik sa kanilang kabuhayan. At pag may mga baha, bagyo, lindol, tsunami, nandiyan po ang Caritas Manila. At yung meron tayong mga clinics, no? Ayan, may mga clinics po tayo sa mga may sakit, lalo-lalo sa mga bata, malnourished. Meron po tayong programa yan. Meron kayong mga kilala. Meron din tayong programa sa mga addict. No? Sino ba addict dyan? Meron din tayong programa sa mga addict. No? Ayan. At sa mga bilanggo. Ayan. Pag may mga bilanggo, andun din po ang Caritas Manila sa mga bilangguhan. Tinuturuan natin sila ng sa kaso nila, ang mga bilanggo. Siyempre, wala naman tumutulong sa mahirap Yung mga mayaman, kumuha na nagkapiyansa, mahihirap nakakulong pa rin, kawawa naman. Tinutulungan din natin ang magbalik loob sa Diyos, mahalaga yon. At siyempre, tinutulungan din natin livelihood. No? Kagaya ng mga iba't ibang mga uri ng skills. No? Paggugupit, pagmamasahe, para paglabas nila, meron silang mga magagawa. Baka may kilala kayo sa bilangguan. No? Matutulungan din ng Caritas yan. Kasi yung Caritas, nasa lahat ng mga bilangguan dito sa ating Metro Manila. No? Kaya marami pa tayong programa sa mahirap, baka hindi nyo alam. Kaya namin sinasabi, para ma-access nyo yung ibang programa ng Caritas Manila. Para sa inyong pamilya, o meron kayong mga kilala na nangangailangan ng tulong. No? Ang simbahan po, may palagi nariyan para tumulong sa inyo. Pero wala kami ganun karami, naghahanap pa rin kami ng pera. Naghahanap din kami ng donasyon para maitulong. Kagaya ngayon, ito pong ating bibigay na GC, naghahanap pa po tayo ng mga donors dyan. Naghahanap kami mga magdo-donate. Ayan. Hindi nyo na sila kilala. Yung iba, mga kumpanya, yung iba, mga pamilya, yung mga ordinaryong tao, pinagkasama-sama ng Caritas Manila para makaipon tayo ng pondo, makabili tayo ng GC. Hindi na namin binalok. Gastos pa yun Babalutin pa namin Bibigyan na namin kayo ng GC, kayo na lang ang bibili. Okay ho ba yun? Okay. Sabihin nyo okay. Okay. Pero hindi nasabi ni Ses, no? Kaya sabi ko rin, baka kung ano-ano bilhin nyo, ha? No? Kaya, no? Di ba? Kaya baka mas maganda, bigay ko sa mga misis nyo. No? Ilan ba misis mo? So yung GC na yan, ha? Bigay nyo sa original yan, ha? Pero problema, baka hindi rin kayo kasal. Kaya libre kasal sa simbahan, baka hindi nyo alam. Libre kasal sa simbahan, no? O baka hindi pa kayo kasal, kaya kung kayo nagbiyaya. Unless, tapat ka dapat, hindi ka sa iba-iba tumatapat. Yung iba, hindi naman tapat, sa iba-iba tumatapat Ilan ba ang asawa ng driver? Dapat, driver, sweet lover. Tama ba, brother?
Kahirap ka sa buhay, dalawa eh. Sabay isa lang. Okay, ha? Hindi naman tayo Muslim. Anong Muslim, hanggang ilan daw Muslim? Hanggang 4, ha? Gusto mo maging Muslim, brother. Assalamualaikum. Nung ako'y nasa Taguig, dati nasa Taguig ako eh. Doon ako sa Bikutan, parish priest ako. Yung barangay doon, may barangay Maharlika doon. May Maharlika. Kaibigan ko yung barangay captain doon, Sultan Pangandaman. Sabi niya sa akin, Kura Paroko ako doon. Sabi sa akin, Sultan Pangandaman. Ano ba may dada? Nakatuwa ko sa'yo. Sabi niya, Sultan Pangandaman. Padiran doon. Oh, Sultan. Balita ko ang pare sa Christian. Walang chicks. Walang asawa ang pare. Gawin kitang dato, bigyan kita chicks. Sultan Pangandaman, tinukso pa ako. Sa awa ng Diyos, pumanaw na. Diba? Hanggang 4 daw sila. So, gano'n. O, kumusta? Maliit pa rin nakita. Maliit pa rin, ano? Ayan. Pero pagdasan natin, matapos ang gera, pero hindi agad bababa. Sabihin ko sa inyo, baka magkaroon kayo ng kaisipan na bababali sa 50. Hindi gano'n kadali. Hindi gano'n kadali bababa ng 50 yan. Kaya kahit matapos ang gera ngayon, hindi ka agad bababa ng biglaan yan. Dahan-dahan yan. At kung hindi tataas ang presyo ng pamasahe, talagang mahirapan pa rin kayo. No? Mahirapan pa rin kayo. Hindi bigla yan. Alam niyo naman itong mga kapitalista. Pag tinaas, hindi na binababa. No, mabagal. No? Pero syempre, diyan natin kailangan ng gobyerno. Kaya nais ko rin sabihin sa inyo na tingnan din natin ang ating gobyerno at ang pagpili nyo ng mga namumuno. Noong Enero, ako'y nasa Taiwan. Nag-seminar kami ng kooperatiba sa Taiwan. 4 na araw ako doon sa Taiwan. Matagal na ako din nakapunta ng Taiwan. 15 years ako pa nang nagpunta ako doon. Nung nagpunta ako Enero, itong Enero na lang, itong taon na ito, nagulat ako. No? Walang traffic. Malinis. Ang Taiwan. Walang traffic. At ito, nagulat ako, wala akong nakitang pulis sa kalye. Walang MMDA sa kalye. Saan nakita walang MMDA, walang pulis? At hindi lang yun. Pumasok ako ng mall, sa mga kumpanya, walang security guard. No? Dito, puro security guard. Doon, wala ako naman ng security guard. Pagpasok ko ng tindahan, wala din guard, yung tindahan ng sapatos. At pag bumili ka ng sapatos doon, bumili ka ng sapatos, abay, 2 pares, kaliwat kanan, pwede mo isukat. O sa Pilipinas, meron ba lang? Wala, isang pares na nakikita mo, isang pares lang. Tinatago yung isa. Doon, kaliwat kanan, pwede mong gamitin. At punta ako ng 7-Eleven. Punta ako 7-Eleven. Bili akong tubig. Yung tubig, nasa labas ng tindahan ng 7-Eleven. Wala sa loob. Nasa labas. Ang sabi ko, di ba ninanakaw to? Ang sabi, wala akong nagnanakaw dito. Bakit kaya gano'n ng Taiwan, ano? Kaya sa Pilipinas. Iwan mo yung tubig mo sa labas. Ano, di ba, no? Sige, kaya tingnan natin ano kailangan natin gawin. Kasi mahalaga din na magaling ang ating gobyerno. Magaling gobyerno natin. Kaya sana tingnan natin ang ating pinipili, binoboto, kasi kayo ang mahalaga sa eleksyon. Dahil meron si Coop, di ba, no? Yung congressman na magnanakaw. No? Tingnan natin yung kakanta. Hindi daw kakanta eh. Magko-concert. Baka maraming iniisiwalat. Maganda yan. Pero mahalaga na piliin natin ang ating binoboto sa pamahalaan. Tandaan yan, no? Huwag tayong boboto ng magnanakaw pala, nabubudil tayo. Akala natin, pagkakulang tayo, yung pala magnanakawan tayo. Sana, mahalaga yung boto nyo. Kaya sinasabi na natin, kailangan piliin natin kung sino ang talaga maglilingkod sa atin. Sa lokal, at saka sa nasyonal. Sapagkat napakahalaga ng gobyerno, tandaan nyo, sa pagbabago ng bansa. Hindi kaya ng simbahan. Limitado ang pondo ng simbahan. Pero maraming pondo gobyerno. Kasi nagbabayad tayo na buwisit. Nagbabayad tayo ng buwisit. Tama ho ba yun? Kaya magbabayad tayo ng buwisit. Kaya binubuso lang. Ninanakaw lang. Kaya kailangan pumili tayo ng maglilingkod sa atin. At bantayan natin. Mahalaga binabantayan. Ang tawag niya ni vigilance. Binabantayan natin. Ang nakaupo. Pagpalpak, palitan. Yun, ano? Kasi kanakaawa tayo. Tayong mga maliliit, no? Sapagkat yung mga mayayaman at pahirap. Isa rin ginagawa ko, yung kooperatiba. Tatayo kami ng kooperatiba. Malalaki na yung kooperatiba na tayo ko. At meron din dapat sa transport co-op. Narinig nyo na ba yun? Transport co-op. Ibig sabihin, kayo may-ari ng kooperatiba. So, pwede kayong magamit nyo yan. Pwede kayong humiram doon. Pwede kayong mga piyesa nyo.
pati yung mga sasakyan, pwedeng i-provide ng transport co-op. Mahalaga yung transport co-op yung tunay na transport co-op para makatulong sa inyo. No? Sapagkat yun ang ginagawa ko din sa Caritas Manila, pinapalakas natin yung mga kooperatiba, bilyon na yung hawak ng mga kooperatiba, doon nangungutang, doon nag-iipon, ginagamit sa kanilang mga negosyo, pagtitinda, at livelihood. Kasi kailangan yung mga asawa nyo kumikita rin, o yung mga anak nyo kumikita rin, para mas marami kayong kitahin. No? Dapat daw umabot tayo ng mga 30 mil isang buwan. Umabot ba? Kita nyo ng 30 mil isang buwan? Yung umabot, no? Kailangan umabot ng 30 mil isang buwan. Ang kita ng pamilya para maging disente yung buhay natin. 30 mil isang buwan. No? Sa Taiwan, kagagaling ko ng Enero, ang pinakamababang sweldo ng 50 mil isang buwan. Ang Taiwan. Ibang bansa yun. Kaya kamunta ka na ibang bansa eh. Nakakalungkot sa Pilipinas, hindi mo kikitahin. No? Kaya kailangan tayo magtulungan. Para tayo magtulungan, kailangan pati mga pamilya nyo, asawa nyo, kumikita. Yun ang kooperatiba. No? Na tayo masyadong maatahan. Kasi ang mayaman ay payaman ng payaman. At ang mahirap, pera. Kasi ang mayaman, nagkakaisa rin. Tatoy sila ng korporasyon, mayayaman. Tayo naman, magtayo tayo ng kooperatiba. Sama-sama tayo. Kayo mga drivers, no? Sama-sama tayo. May butaw, araw-araw, at pwede ako makatulong sa pagkatayo ng transport ko para sa inyo. Marami ako nakita magagandang sa ibang bansa. No? Maraming na itutulong ko. Lalo na pag meron kayong sakit, aksidente kayo, insurance. No? Isa pa, insurance. Ha? Kaya ng co-op yan. No? Ayun, meron nga kami insurance eh. Ang bayad lang, 500 sa taon. 500 sa taon. Sa taon, 500 lang. Micro-insurance yan. Pag nakasakit ka, meron ka makuha sa insurance. Pag hospital ka, may makuha ka. Pag pumasok ang tubig sa bahay mo, may 5,000. Pag nadilaan ng apoy yung bahay mo, 50 mil. Insurance, micro-insurance lang. Micro. Pero kailangan sama-sama kayo para bumaba yung premium, yung binabayad ng diba? Kaya marami tayong magagawa, hindi lang itong ayuda ng Caritas. Ang gusto natin, magkaroon kayo ng ibang uri ng pagkakakitaan. Okay ba yun? Yeah. Hindi lang sa pagmamaneho, pero pati na inyong pamilya. At matulungan din kayo sa inyong mga anak, sa edukasyon ng inyong mga anak. At kayo pag nagkakasakit, kailangan programa ng Caritas ay konektado sa simbahan. Kailangan ang aming mga clinics nasa simbahan din. No? Kaya malalaman nyo naman yan eh, kung nasa ng mga clinics natin dito sa Maynila. Sino ba taga Maynila? Grace, lahat sila taga Maynila. Malalaman nyo mga clinics ng Caritas. Dito lang tayo sa Maynila. At makatulong kami sa inyo. Okay? So simulan po natin ito. Itong ating binibigay sa inyo ay pantawid lang natin. 2,000 po yan. GC sa Pure Gold. No? Wala pa expiration yan. Pwede nyo itago muna yan kung hindi nyo kailangan. No? Bigay nyo sa original nyo, syempre. Diba, no? Hindi mo nyo pupunitin, hindi pwede punitin yan. At sabi nga ni Ses, walang sukli dyan, ha? Hello? Sagot kayo, hi. Hello? Hi. Walang sukli. Kaya kailangan, ubusin mo 1,000 o lumapas ka ng konti. O, dagdagan nyo na lang. Walang sukli dyan. No? At bilhin nyo, yung pangakailangan nyo, pangailangan ng pamilya nyo, lalo na ngayon panahon ng crisis. At pag nadagdagan pa, pwede naman kami magdagdag pa ng ibang klaseng ayuda. Okay? So, magdasal tayo. Hello? Magdasal tayo palagi. Hindi natin kontrolado eh. Ano nangyayari sa gera eh? Ang kontrolado lang natin, magdasal tayo matapos ang gera. Sa gitna silangan. Huwag nang lumala. No? At kuminto na yung pagtaas ng gasolina. At hindi natin alam kailan ibababa ang gasolina yan. Dati kasi 50 yan, alam ko eh. Ang diesel 50 lang eh. Ngayon, naglampas ng 100 ng taganiyan. No? Paano tayo mabubuhay yan? Okay? So, pagpalain kayo ng Diyos, bawal magkasakit. Sabi mo sa katabi mo, bawal magkasakit. Sabi mo sa katabi mo, alisin ang bisyo. Sabi mo sa katabi mo, bawal ang taksil. Kay Lord lang tayo. At syempre, sana, pumasok naman kayo ng simbahan, pamisan-isang linggo. Pumasok kayo ng simbahan para patuloy tayong pagpalain ng Diyos. Amen? Okay, so yun lang po, nais namin sabihin. At sabihin nyo sa iba pang mga drivers na wala dito, ay ihahabol natin at mabigyan natin ng 2,000 GC. Siyempre, masipag naman ang ating si Yorme. No? Yan naman si Mayor natin, supportahan tayo sa national. Pero mahalaga, tayo malapit sa Diyos
at yung ating pamilya, alagaan natin, at tutulungan tayo ng Panginoon. Amen? So, palagpakan natin ang Panginoon! Praise the Lord! Hallelujah! So, paano tayo mag-distribute?